titignan mo yung balance sa mundo, yung ecological balance, walang masama ron eh. To maintain the ecological system of the earth, walang masama. It favors everybody. It favors everybody. Walang mapapahamak na isang nilalang sa mundo kung ang i-maintain mo yung ecological balance ng mundo. Hindi nagdidictate yun ng cruelty, hindi nagdidictate yun ng injustice, yung ecological balance. Hindi nagdidictate ng ganon. Yung sinasabi mo na pananaw mo kailangang may masama, pwede ba na walang masama? Ang possibility pag-aralan natin, mabubuhay ba ang isang pamilya na walang masama? Kasi meron daw pamilya, may black sheep. Palagay mo na, merong ganon. Pero meron ba naman pamilya na matuwid sila lahat? Basahin natin ang Lucas 1:5. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth parehong matuwid. Wala silang kapintasan sa harap ng Panginoon. Hindi sila masamang tao. Ano naging anak nila? Basahin natin sa 15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Ang naging anak ng mag-asawang matuwid na ito ay si Juan Bautista, na pinsan ng Panginoong Jesus. Matuwid ito eh. Matuwid ito eh. Itong si Juan Bautista, matuwid na tao ito. Yung magulang niya, matuwid din. Ngayon, yung pinsan niya, na ang Panginoong Kristo, kasi magpinsan, yang si Elizabeth at saka si Maria, no? 1:36 ng Lucas. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kaniyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya, na dati tinatawag na baog. Sabi ng anghel na si Gabriel, sabi kay Maria, manganganak ka, magkakaanak ka, sabi niya kay Maria. At si Elizabeth na yung kamag-anak o pinsan ay manganganak din. Ang panganganak nga ni Elizabeth, si Juan Bautista. Ang ipanganganak naman ni Maria, ang Panginoon Kristo. So ito, isang mag-anak na pareho-parehong matutuwid eh. Matuwid si Maria, matuwid si Elizabeth, matuwid si Zacarias, matuwid sa Diyos si Juan Bautista. Matuwid din si Jose na napangasawa ni Maria. O hindi ba, asan ang black sheep dito? Kailangan bang may black sheep? Mas maligaya ang pamilyang walang black sheep. Kaya kung ang paniwala mo, kailangan may masama sa mundo, mali. Mali yun. Ang gusto ng Diyos puro mabuti. Kaya nung una siyang lumalang, puro mabuti. Wala naman siyang ginawang masama Basahin natin ang 1:31 ng Henesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. Yung original creation, puro mabuti. Walang masama Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Para sabihin mo kapatid na kailangang may masama, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi yun kinakatigan ng Biblia. Galing lang yun sa isip nating tao. Pero sa Biblia, hindi yun ang tunay na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, puro kabutihan lang. Kaya nga doon sa pagbabagong lahi, pagdating ng Panginoon Kristo, magbabagong lahi, Basahin natin yung 19:28 ng Mateo. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi,
pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ang pagbabagong lahi, pagbalik ni Kristo, maghuhukom. Pagkatapos ng paghuhukom, doon sa bagong langit at bagong lupa, walang masama ron eh. 21 ng Apokalipsis. Pakinggan mo ang sinasabi ng kasulatan. 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Doon sa bayang banal, doon sa kaharian ng Diyos sa langit, hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o yung mga gumagawa ng kasuklam-suklam at ng mga kasinungalingan. So, doon sa bagong langit at bagong lupa, wala nang masama ron. Ibig sabihin ba, hindi po pwedeng walang masama? Pwede nga na walang masama. Nung umpisa nga, walang masama Nung likain ng Diyos lahat ng bagay. Pagdating nung katapusan, dun sa bagong langit at bagong lupa, walang masama ron. Kasi hindi makakapasok doon ang alinmang kasamaan. Basahin natin ang 2 Pedro 3, versikulo 13. Ngunit, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ayan, yung bagong langit at bagong lupa, tatahanan ng katwiran yon. Walang masama ron.